Hello mga kapatid, isang mapagpalang umaga po. Nagbabalik po ulit si Ate Erit. Kumusta po kayong lahat? Purihin ang Panginoon at narito na naman tayo para mag-aral ng kanyang salita. Ang ating verse po ay nagmula po sa John 13:34 at ang title po natin ay Unexplainable Love. Sabi po sa John 13:34, As I have loved you, so you must love one another. Amen. Basahin po natin sa ating Our Daily Bread. Our small congregation decided to surprise my son on his 6th birthday. The church members decorated his Sunday school classroom with balloons and set up a small table with a cake on it. When my son opened the door, everyone shouted, Happy birthday! Later on, as I was cutting the cake, my son came over and whispered in my ear, Mom, why does everyone here love me? I had the same question. These people had known us for only 6 months but were treating us as longtime friends. Their love for my son reflected God's love for us. We can't understand why He loves us, but He does, and His love is freely given. We've done nothing to deserve His love, and yet He lavishly loves us. Scripture tells us God is love in 1 John 4:8. It's a part of who He is. Sabi po sa 1 John 4:8, whoever does not love does not know God because God is love. Amen. So God has poured out His love on us so we can show this same love to others. Jesus told His disciples, sa John chapter 13 verses 34 to 35, ang sabi po, A new command I give you, love one another. As I have loved you, so you must love one another. By this everyone will know that you are my disciples if you love one another. The people in our small church community love us because God's love is in them. It shines through and identifies them as followers of Christ, of Jesus Christ. We can comprehend God's love fully, but we can pour it out on others, being examples of His unexplainable love. Because God loves us, we can love others. Amen. Praise the Lord. Dito po sa ating story, itong family, kaka-join lang nila sa church na yun for 6 months. And then, nung nag-birthday yung anak niya na lalaki, sinurprise nila. So, nag-effort yung mga kapatid, nag-decorate sila sa Sunday school classroom. May mga balloons, may cake. At yung pagpasok nung anak niya, syempre, sumigaw sila, happy birthday, ganyan. So, later, habang naghihiwa daw ng cake si mother, nagtanong sa kanya yung anak niya. Sabi niya, bakit mahal nila ako? Sabi niya. Bakit lahat dito mahal ako? Sabi niya. So, so yung nanay, ganun din yung isip niya sa sa ganun din yung iniisip niya na 6 months pa lang silang magkakakilala pero yung treatment sa kanila ay parang long time friends na sila or matagal na silang magkakakilala. Ganito din po yung naranasan namin. The same warmth, the same love, the same care and yung concern and effort na experience namin at nakita namin sa mga kapatid sa church na minsan mapapaisip ka parang deserve ko ba to. Ganon mismo yung nito lang recently na birthday ko ng November, nag-surprise din sila. So, nagluto yung mga kapatid, ganyan. Parang minsan mapapatanong ka, deserve ko ba tong effort nyo? Deserve ko ba yung pagmamahal ninyo? Deserve ko ba yung mga ginastos nyo? Siyempre, gagastusan nila yun. Yung mga ganun ba? Deserve ko ba yung pagmamahal ninyo sa akin na ganyan? Na parang, I, I didn't do something good para mahalin nila ako ng ganun. The same way din sa aking asawa. Pagka birthday nung nakaraan din na birthday ng asawa ko na may mga pa-surprise keme ako, mga kapatid din yung nag-effort din sila na tumulong, nag-effort sila na magluto, mag-prepare, magdala ng kung ano, para lang
ma-accomplish yung or mabati yung asawa ko po. So, gano'n yung naranasan namin na pagmamahal sa mga kapatid na minsan magtataka ka, saan sila humuhugot ng ganitong pagmamahal para ibigay sa amin, bakit nila yung katulad ng question ng bata, bakit nila kami mahal? Why? At ngayon, dito sa ating pinag-aaralan, ngayon lang nasagot yung tanong na nga naman pala, nag-uumapaw ang pagmamahal sa puso nila dahil sa pag-ibig ng ating Panginoong Hesus. So, lahat kasi tayo, hindi rin tayo deserving sa pagmamahal ng Diyos. Lahat tayo ay walang ginawang maganda para ah, mahalin tayo ng Diyos ng sobra-sobra. Kumbaga, hindi kahit anong gawin natin, hindi tayo magiging worthy dun sa pagmamahal na binigay ng Diyos sa atin. And yet, He loved us. So, yung mga mananampalataya din, bilang sila ay representative ng Panginoong Hesus Kristo dito sa lupa, bilang sila ay mga anak ng Diyos, bilang sila ay nakaranas din ng pagmamahal ng Diyos, nag-uuma po yung pagmamahal sa kanilang puso na siya ding binubuhos nila sa mga kapatid. And so, wag na po tayo magtaka, lalo sa mga small congregations, sa mga small churches, dahil nga ang relationship ng bawat isa ay very intimate, parang family na kayo, magkakakilala, wag na kayo magtaka kung bakit nararamdaman nyo yung pagmamahal ng mga kapatid sa inyo, Kasi, yun yung pagmamahal ng Diyos na nagre-reflect sa kanilang buhay, na ibubuhos ah, through them para sa atin So, sabi nga ng Panginoon sa 1 John 4:8, whoever does not love does not know God because God is love. So, kung sino daw po ang hindi umiibig, hindi nila kilala ang Diyos dahil ang Diyos ay pag-ibig. So, kung tayo ay hindi marunong magmahal sa ating kapwa, it only proves na hindi talaga natin kilala ang Diyos kasi ang bilin nga ng Panginoon, mahalin natin yung ating kapwa, 'di ba? Maging sa 1 John chapter 13 verse 34 to 35, sabi ng Panginoong Hesus, siya mismo yung nagsasalita, "A new command I give you, love one another." Mahalin ninyo ang isa't isa. As I have loved you, so you must love one another. So kung paano yung pagmamahal ko sa inyo, ganun din dapat ang pagmamahal nyo sa isa't isa. By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. So doon po pala makikita kung tayo ay tagasunod, disciples, the followers of Jesus Christ, kung paano natin ibigin yung isa't isa. Kasi nga naman, kaya nga tayo tagasunod, di ba? Kaya nga tayo followers. Ibig sabihin, we should follow His example. Kung paano niya minahal tayong lahat, kung paano niya tayong minahal unconditionally, dapat ganun din yung pagmamahal natin sa isa't isa, sa mga kapwa natin mananampalataya, maging sa mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon, yung pagmamahal na walang hidden agenda, walang hidden um, purpose ba, yung selfless na pagmamahal na wala kang ina-expect na kapalit. Ganun yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya, ah, ganun din yung nararanasan namin sa church, na yung effort nila, yung pagmamahal nila na ibinibigay ay hindi mababayaran, kahit pa i-surprise din namin sila in return, hindi pa rin mababayaran nun yung ginawa nila sa atin, yung binigay nilang oras, kasi lahat ng yun ay hindi na maibabalik, yung finances, yung mga pagmamahal na binuhos nila dun sa pag-prepare nila ng pagkain, So, let us learn to appreciate yung mga tao na nagmamahal sa atin, at pinapakita talaga sa atin ang pag-ibig ng Diyos. And on our end, bilang mga anak ng Diyos, bilang mga mananampalataya, let us also make sure to give love sa iba din po. Sabi nga dito, we can't comprehend God's love fully, but we can pour it out on others, being examples of His unexplainable love. So, hindi man natin maipaliwanag yung pag-ibig ng Diyos sa atin, maging yung pag-ibig ng mga kapatid, kasi nagre-reflect nga sa kanila ang pag-ibig ng Diyos, But we can pour it out to others. So, kung naranasan natin yung gano'n na overwhelming na pagmamahal ng Panginoon at ng mga kapatid,
let us give it to others. Ano po, nag-uumapaw na sa atin, no? So, ibuhos din natin sa iba. So, ganun po. So, let us also love other people, especially yung mga kapatid natin sa pananampalataya. At yung mga nais natin na, ano, na, yung mga nasa paligid natin na ninanais natin na dalhin sa Panginoon. Dapat makita nila sa ating buhay yung pag-ibig ng Diyos. Dapat ang ating buhay ay reflection ng pagmamahal ng Diyos sa kanila. Love na unconditional, walang hinihinging kapalit, ano po, selfless, hindi po selfish selfless love. At yung walang hidden agenda or hidden purpose, ano po, na pagmamahal. So, ganun po yung kalooban din ng Panginoong Hesus sa atin. At doon daw po makikita na tayo ay totoong anak ng Diyos if we love one another. So, naman mga kapatid, mas marami pa ang makaramdam nitong katulad nung naramdaman nung bata, ano po, na magtataka, ba't mahal ako ng lahat ng tao dito? So, sa ating simbahan, na pag may dumadating, lalo na yung mga bagong attend, dapat ang maramdaman nila ay, ba't mahal ako ng mga taong ito? Bakit accepted nila ako? Bakit ganito sila mag-effort sa akin? Bakit ganito sila mag-asikaso sa akin? So, yun dapat yung maramdaman nila sa atin. Ano po? Yung unexplainable love na nanggagaling sa ating Diyos. So, purihin ang Panginoon at let us pray. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Thank you for your unexplainable love, O Lord. Salamat po sa unconditional, selfless, and sincere na pagmamahal niyo sa aming Panginoon. And help us, Lord, na itong nararanasan namin ng pagmamahal ninyo at nagra-radiate through our brethren, Panginoon. Nawa ito din po ay ma-share po namin sa iba, Panginoon. Nawa makita po sa amin yung unexplainable love ninyo, Panginoon. Nawa yun po yung makita sa aming mga buhay, Panginoon, that we have so much love to give, Panginoon. At nawa kung papaano po yung pagmamahal na ibinigay niyo sa amin, katulad nga po ng sinabi niyo sa John chapter 13, na kung papaano nyo kami minahal, dapat ay ganun din po namin mahalin ang iba, Panginoon. Nawa mas marami pa pong maabot ng inyong pag-ibig sa pamamagitan namin ng inyong mga anak, O Lord. And help us, Lord, not to keep this love to ourselves, but to share it, to pour it, Panginoon, sa buhay ng iba, Panginoon, upang maranasan din po nila yung napakadakilang pag-ibig na nagmumula sa inyo, Panginoon. It's always our tendency na maging selfish, Panginoon, na to keep this to ourselves, Panginoon, pero nawa ay huwag niyo po namang itulot na yun ang mangyari sa amin, Panginoon. Bagkus ay lalo pa po kaming magbahagi, Panginoon, ng pag-ibig sa iba, Panginoon. Thank you, Lord, for this reminder din, Panginoon, na kung gaano niyo po kami kamahal, Panginoon. Hindi man namin maunawaan, Panginoon, ang pag-ibig niyo sa amin. Subalit, ramdam namin, Panginoon, at patuloy naming nararanasan. Kaya purihin ka, O Lord. At maging sa araw na ito, Panginoon, nawa patuloy naming maranasan ang pag-ibig ninyo, Panginoon. And patuloy din po maranasan ng mga tao sa paligid namin, lahat ng makakasalamuhan namin, Panginoon, ang pag-ibig ninyo sa pamamagitan namin, O Lord. Help us to love people kahit na hindi sila kamahal-mahal, Panginoon. Katulad nga po ng ginawa niyo sa amin na kahit wala naman kaming ginawang mabuti, Panginoon, to deserve this kind of love, yet you still loved us, Panginoon. Salamat muli, O Lord. Patuloy ka namin pinapupurihan, sinasamba at dinadakila. In Jesus' name, Amen. So yun, maraming salamat po sa pakikinig at panunood, mga kapatid. So nawa ay magawa natin today, ano po, na magbigay ng pagmamahal kung paano po yung tayo minahal ng ating Panginoong Jesus. So God bless po at ingat po tayo sa maghapon.